Yo! What's up mga kalingap? Welcome back sa aking personal channel, Rab Matubang Vlogs. So meron tayong ginagawang segment ngayon, ang Heart to Heart Talk with Team Kalingap. Ayan. So ngayon, pangatlo na to, ang una natin na interview yung Rochelle, ano po. And sunod, yung pangalawa yung kay David. And pangatlo, yan, kay Insan Kalingap Dan. Alright? So, ayan po, andito si Kalingap Dan, kaharap natin. Insan, kumusta naman Ayos lang Insan. ang pagiging Kalingap Dan? Okay na okay, masaya naman ako Insan sa pagiging kalingap. Gano'n ka saya ngayon, Insan? In scale of 1 to 10. Gano'n ka saya ngayon? Sabihin natin na 8 kasi 8. Oh, halos same kay Kuya David Vlogs. Oh, 8 din. Oh, bakit 8? Ano yung kulang pa? ano din kasi yung saya meron din naman katumbas na lungkot or stress. Kaya Ano ba yung nagpapa-stress sa'yo ngayon? yung natin, yung araw-araw na pag-scouting kasi unang-una yung nagpapaisip sa akin doon is kung paano ako iba-budget sa loob ng isang buwan. Kasi hindi naman ako malakas sa charity and yung budget ko is talagang sa akin mismo nang gagaling. Kaya yun. So yun, ano pa? Yung 2%, ano pa yung kailangan para makumpleto yung happiness mo na 10? Siguro yung sa Manila, yun. Namimiss mo? Onte. Namimiss mo yung family mo? Tapos mga friends ko, ganun. Yun lang naman. Bukod doon, wala na. Okay na ako dito. Okay. So, anong plano mo Insan Dan pala sa yung YouTube channel? Ganun lang ba ang gagawin mo pag interview? Kasi tinagurian kang magaling mag-interview talaga eh. Para sabi nga nila si Boy Abundan ka. Ano bang plano mo sa yung YouTube channel? Tuloy-tuloy lang ba yung pag-interview mo? O may plano ka rin mag-charity? Kagaya ni Roel. Ano yung plano mo? Sa akin, sa ngayon kasi naisip ko din na kung habang tumatagal yung progress ko sa YouTube is talagang parang nandun lang siya, consistent naman. Pero parang hanggang doon lang talaga. Yun yung naisip ko kung ganito lang ba talaga yung magiging content ng channel ko. Pero kung gusto ko talaga is siyempre mag-charity, makahanap din ng makakapagpalakas o pabago sa aking career na mas makilala at may dumami ang mga supporters katulad nyo. Pero gusto ko din na may ilapit sa'yo. Hindi ko naman kasi kaya magpabahay. Yung kaya ko lang naman ibigay na tulong is mga onting groceries, onting cash. Parang gusto mo maka-scout din? Oo, na talagang yung susuportahan ako ng solid na mga viewers dahil sa natulungan ko. So yun yung nilook forward mo pa sa yung YouTube channel. Yun. Ngayon, nahihirapan ka ba o di naman? Para sa akin, kasi balance lang naman. Balance yung lang. Charity ko, sabihin natin na hindi lahat malakas, yung iba mahina, pero yung iba naman may nanonood. Tapos sinasabihan ko ng yung pag-interview ko or yung gusto din nila na ginagawa ko yung pag marites. marites. Pero lang naman yun, good vibes lang. Good vibes lang. Pero at least nakakapag-charity ka pa rin, no? Hindi naman mawawala yun. Tsaka yun talaga yung purpose ng channel ko. Yung Charity. Bago ka ba pumunta dito ng Daet, ano yung expectation mo? Namit naman ba yung expectation? Sobra-sobra kasi Sobra-sobra. ina-expect ko lang magkaroon ng channel. Hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng mga bagay na meron ako ngayon. Hindi ko talaga inisip yun. Akala ko talaga isang normal lang na YouTuber na yun. Pero sobra-sobra yung binibigay sa akin dito. Pero masaya ka naman na naging kalingap ka? Siyempre, ito yung pinakamatagal ko nang ginagawa sa buong buhay ko na pagtatrabaho. Ito na yung pinakamatagal. Ay, seryoso? Kasi dati lahat na napasok akong trabaho pinakamatagal ko isa 1 year lang. Ngayon na ako dito, 1 year, 6 months mahigit na. Sa tingin mo, bakit ka tumagal dito? Kasi gusto ko yung ginagawa ko. At syempre, yung kasama ko sa mga ginagawa ko araw-araw is gusto ko din. Katulad nila, yung mga K-Boys, dito din yung si Kuya Brooks. Kayo, nandito rin si Insan Roel. And syempre, meron din tayo nakilala. Paano kung hindi mo nakilala si Mel? Sa tingin mo, tatagal ka dito? Pag-iiba yung takbo ng buhay ko. Parang siguro may times na mas madalas akong umuwi ng Manila. Ng Manila? Tapos may babalik. Parang hindi ako siguro masyadong focus dito. In-expect mo ba na makikilala mo si Mel dito? Na magkakaroon ka ng girlfriend dito? In-expect ko? Hindi ko in-expect kasi diba, pagdating ko dito, Insan, parang 1 week pa lang ako nandito, nakilala ko. Oo nga eh. Kasi Saka ang bilis talaga, ang bilis yung mag-develop. Siguro dahil na rin sa mga
yung similarities nyo siguro sa mga gusto sa buhay. Tsaka Ganun. parang yung priority namin or yung nilulook forward namin is yung talagang yung pang ano na, yung Oo. date to marry na kasi 'di ba si Mel Ah. na. Siguro doon din kami nagtagpo. So, si Mel talaga, siya na talaga. Para sa'yo, siya na talaga. Oo, siya na rin naman, hindi naman ako nagsasayang ng panahon kasi ilang taon na din naman ako. So, kailan ang plano mong magpakasal? Yung ideal mo? Sa totoo lang, kasi gusto ko talaga magkaroon ng stable muna na katulad ng bahay bago ko pakasalan si Mel, bago ko siya kunin kila Tito kasi wala na naman akong pagtitiran sa kanya kung magkasal kami. Ayoko din naman magstay sa kanila na kahiya. Kaya- So, bago ka magpakasal, gusto mo muna may bahay na kayo, parang ano na, andyan na lahat. Andyan na yung nilipat na lang tapos yun yung mga pinagpahandaan ko sa ngayon. Pero insan, may pinagsisihan ka ba sa mga naging decision mo this past 2 years, yung bago ka pumunta dito? So far sa simula pagpunta ko dito, wala Wala kang pinagsisihan. Wala akong regrets na sana hindi ako na pumunta dito. Hindi, wala. Ibig sabihin, kontento ka rin na kung ano meron ka ngayon. Ganun. Sobra. Ano ba insan yung mga nagpapa-stress sa'yo, nagpapalungkot sa'yo dito sa daig? Siguro minsan pag nakakaramdam ako na yung homesick na yung mga nakasanayan kong buhay sa Manila. Yung hindi mga, ko- pati si mama mo nandun, no? Kapatid Pero mo. at least lagi ko naman silang nakakausap sila Hana, kapatid si mama ko. Kaya Nakakausap yun, ka pala. hindi ko naman na hinahanap-hanap yung lifestyle ko dun sa kasi nandito naman na din yung buhay ko. How about bashers? Affected ka pa pag may nagbabash sa'yo? So far naman, wala naman akong Wala yung naman. solid na bashers talaga na Hindi, pero pag nakabasa ka, kahit konti lang, naapektuhan ng ng Naapektuhan konti lang pero hindi ko naman hinahayaan. Hindi mo hinahayaan. Siyempre, ano ba lang, yung pinakamasakit na bash sa'yo na nabasa mo? Ano lang, yung kinumpara ko sa sa Pag inyo. kino-compare ka? Kinumpara ko sa inyo oo. ni Rowel na bakit ganito lang na itutulong ko. Ibig- Dapat katulad nyo daw na malaki mo. Ganun okay. lang. Ibig sabihin, insan, nasasaktan kapag may nagko-compare na gano'n. Kasi yun naman yung nakikita nila pero hindi naman nila alam kung Anong ginagawa mo pag nakabasa ka ng Wala, gano'n? ano lang, medyo nakakapanghina ng loob lalo sa pagcha-charity kasi minsan naisip ko, mga isipin nila, kawawa naman yung natulungan ko, hanggang dito lang yung mga ibibigay kong tulong. Ganun lang, pero tuloy-tuloy pa rin ako. Hindi naman ako talagang naapektuhan na Saka pumasok ka naman sa akin bilang staff eh. Yun, no? hindi- Bilang staff, di ka naman pumasok talaga bilang mag-charity. Yun siguro yung hindi alam ng karamihan. Pero yun nga, staff mo na talagang, hindi, pero part ko rin talaga Oo, mag-charity. Sa abot lang ng makakaya mo. Ganun. Ano man insan masasabi mo sa achievement ni Rowel o Ay. Balalag bilang pinsan mo? Grabe, sobrang proud ako kay Rowel at saya ko din na kung ano man siya ngayon, kung ano yung kinakatayuan niya, kung ano na yung takbo ng YouTube niya. Masaya ako, suportado ko yan si Insan Rowel. Ano yung message mo sa kanya? Alam ko naman na hindi magbabago si Rowel sa kanyang pagkatao na mabait talaga siya. Siguro hindi lang nakikita ng iba kaya may mga bashers. Pero message ko lang sa kanya na sana wag siya magbago, patuloy lang siya sa ginagawa niya at sana wag siya lumayo sa atin. Sana kahit nandito natin siya nakakasama is yung loob niya ay malapit sa atin. Saan mo babalak tumira insan? Kung sakaling maging kayo na ni Mel? Sa unang plano ko talaga gusto ko siguro part ng malapit medyo sa Manila. Sa Manila. Ganun. Kasi mahirap din kumbaga mahirap i-let go kung saan ka lumaki, no? Ganun lang, parang siguro sa gitna, malapit sa Manila, malapit dito. Malapit dito. Ay di ano yan, mga Quezon Siguro Province. mga ganun, or mga Laguna. O kaya, meron ka dito, meron din doon. Depende kung kaya. Ano yung look forward mo insan sa iyong career dito sa Daet? Ano pa yung mga plano mo para sa iyong sarili? Gusto mo rin bang maging big YouTuber? Sabi natin, kagaya ni Kuya Bal, kagaya ko, ganun. Yung may mga millions of subscribers, ano ba yung look forward? Siguro, O kontento ka na sa ganitong simpleng YouTuber? parang sa ngayon, parang kontento ako na kahit mabagal yung progress ng YouTube ko. Pero umaangat naman, nakikilala ko kahit pa konti-konti. Pero syempre, pag dumating yung panahon, kung bibigyan ako ni Lord ng opportunity maging katulad nyo, syempre gugustuhin ko at hindi ko naman sasayangin. Pero, ang sinisiguro ko lang, if ever man na maging billion views or million subscribers din ako at maging katulad niya ni Kuya Mal, ano pa rin ako,
magiging staff mo pa din ako. Ay, grabe naman. Nakaka-touch naman minsan yung message mo. Grabe. Kasi Kahit pala maging lumaki yung channel mo, staff mo pa rin ako. staff pa rin. Hindi ako kakalas or gagawa. O yun naman, doon naman tayo papunta eh. Siyempre habang lumalaki ako, kayo din. Tama. Sama-sama naman tayo. Ano naman minsan ang masasabi mo kay Kuya Brooks? Kumbaga, madalas siyang nasasangkot sa mga issue, di ba? Ano nakaraan. Ano yung masasabi mo doon, insan? Sa totoo lang, nalulungkot ako para kay Kuya Brooks kasi syempre papa ko siya. Tapos ang dami kong naririnig na may mga umaaway sa kanya, galit na galit. Pero wala naman ako magawa kasi social media. Ayoko naman makisali na para baka lalong madagdagan or magkadamay-damay pa at lumaki lalo yung issue. So si Papa na lang direct ang kinakausap ko. Para Ibig sabihin, pinipm mo siya. Oo, nag-uusap kami. Siya rin naman nagkukwento din sa akin. Tapos, nakikinig naman si Kuya Brooks pag, na medyo nagbibigay ako ng opinion ko or ng advice ko. Yun, Saka nakikinig. napansin ko parang magkaiba kayo ng ugali ni Kuya Brooks, no? Wala lang, parang si Kuya Brooks medyo prangka na, medyo palaban si Kuya Brooks, Siguro, ganun. Okay. Pero, ako lang kasi parang iniisip ko yung mga pwedeng possibilities na mangyari pag ginawa ko tong action na to. So, ang gusto ko lang is umiwas na lang. Ayoko naman ng issue. Ganun. So, nagsasabihan mo rin pala si Kuya Brooks. Oo, sa mga- naglagi naman kami Pag ng halimbawa minsan. may mga issues, ganyan. Pero ano naman, si Kuya Brooks talaga, close ko din si Kuya Brooks. Yung gaya ng sabi ko, siya yung paboritong tito ko sa father side, si Oh, Kuya talaga? Brooks. Kasi Kasi nung bata tayo na, kasama mo siya eh. Grabe din ang adventure pagkasama si Kuya Brooks. Kasi na, yung ibang tito naman natin, ngayon ko na lang nakakasama sila. Uncle Awe, Uncle Macau. Si Kuya Brooks talaga, yung bata ako. Talagang grabe yung mga tinuro sa atin ni Kuya Brooks. Ginawa tayong konduktor. Tsaka parang talaga maging lalaking lalaki tayo. Oo, yun, parang ganun. Na-training niya Grabe, tayo. na-train talaga ako dun kay Kuya Brooks. Kaya si Kuya Brooks, naiintindihan ko siya. And ako Salamat. naman, open lang ako kung babalik siya sa di ba? Salamat din sa pinapakita niyong suporta kay Kuya Oo. Brooks. Kahit may mga naririnig kayo. Minsan nakakalabag na siya ng rules niyo, na matigas yung ulo ni Kuya Brooks. Pero salamat pa rin sa inyo na Kuya Bantitayan na talagang hindi niyo hinahayaan na pabayaan si Oo. Kuya Brooks. Kami kasi, and ako, inintindi ko lang din yung mga ugali kasi may iba-iba tayong ugali. Pati yung mga tita natin, may iba-ibang Yan. ugali. Si Auntie Emmy, si Kuya Brooks, yan. Kanya-kanya ugali. Saka mga senior na kasi din eh. Kaya hinahayaan ko Iintindihin na na lang natin sila. Oo. So, insan, matanong ko lang, hanggang kailan ka magiging kalingap? Sa akin, minsan hanggat hindi niyo ako pinapalis. Ikaw, hindi mo ako pinapalis. Ibig sabihin kahit may bigger opportunity dumating sa'yo, like halimbawa, maging artista ka. Sikat naman ako dito eh. Bagay, Pero Loro wala Madrid na- ka na nga ng kalingap. Wala na ako iniisip na iba pang opportunity na pagpapalit ko dito sa kanya. Parang sa akin, hanggat nandito ako sa inyo ni Kuya Bad, tinatanggap niyo ako, nandiyan ako sa lugar mo, hindi mo pa ako pinapaalis. Wala akong naiisip na dahilan para lumayas or umalis dito. Ibig sabihin, hanggat di ka pinapalis, syempre di ka naman tagapaalisin. So, mag-i-stay ka sa kalingap. Siguro kung dadating yung time na mawawala ako sa Kalingap, yun yung siguro pag na ako magsasettle na. Magsisettle na. Ibig sabihin pa, nagpakasal na kayo ni... Hindi yun, matagal pa. Matagal pa. Matagal Okay. pa yun. Ayan. So, ay mga kalingap, no? Ito kasi impromptong interview lang natin kay Kalingap Dan. Heart to heart talk. So, syempre, ang mga tatanong natin, yung mga about sa feelings and emotions natin. Insan, ano pa ba yung gusto mong ma-achieve materially? Material na bagay. Material na bagay. Siguro bahay at lupa. Bahay at lupa. Yun na yung next goal natin. Tapos kung pala rin, gusto ko rin makapag-business o How about sa emotional mo? Gusto mong maging masaya, ganun? Syempre lahat naman lahat tayo. naman, gusto na. Pero ang sa akin lang, para maging masaya ako is para maging kontento Kontento. sa buhay. Wow. Huwag masyadong Nice. maghangad ng mga bagay na hindi Grabe. naman ganun agad-agad makukuha. Ikaw ba insan madalas kang ma-stress kapag halimbawa walang views? Na-stress ka ba o... Stress, syempre, dyan tayo kumukuha na-stress. ng... Pero okay naman yung kinikita mo sa ngayon. Sa ngayon, sobrang okay na Okay talaga. naman. Saan napupunta lahat? I mean,
saan halos lahat napupunta yung kita mo? Siguro yung sinasahod ko sa iyo, Insan, halos lahat yun napupunta doon sa Kalamama. Kalamama mo? Yung sahod ko sa iyo okay. bilang staff mo. Grabe. And sa YouTube ko naman, doon ko kinukuha yung panggastos ko sa Dito? pang-araw-araw. Araw-araw. Tapos yun, nakakaipon naman din. Ayan. At minsan may mga nambabash din kay Mel, di ba? Ayun, Anong ma-message mo doon? Anong masasabi mo? Kasi yung iba kasi di naman kilala si Mel. Tama. Pero nung una lang naman. Una lang kaya naman. pasalamat din ngayon na unti-unti nilang tatanggap sa mga vlogs ko na kasama ko sa mga. Talagang lahat positive na. Oo. Yung mga nagsasabi pa. Buti naman kung gano'n. Salamat nga na hindi na nila hinayaan na palakin yung mga bashers ni Mel. Kasi nung una pa lang talaga, May hindi mo mga- kilala si Mel. Normal naman talaga yung pag Normal di pa talaga. kilala yung ano, may mga nagja-judge, di ba? Na may judge nila. Tapos, ayun, masungit nga daw, maarte. Parang maraming sinasabi na masasakit din. Pero, yun, hindi naman kami nagpa-apekto ng sobra-sobra. Naapektuhan, lalo na si Mel at yung magulang ni Mel, naapektuhan yun. Pero, ayun nga, hanggang sa tumagal, parang natanggap na rin siya at nagustuhan na rin ng mga, Nagustuhan na rin. mga supporters natin. Kaya, So, minsan naging issue din yung may anak na si ano, di ba, si AC. yun, nadadamay. Anong mo doon? Anong masasabi mo doon, Insan? Tungkol naman doon, wala naman na silang, parang... Saka marami din napabilib, di lang ano, maraming na-issue. Marami din napabilib sa'yo kasi kahit ganun nga, may anak na siya, talagang minahal mo pa rin, no? Siguro ito talaga yung binigay sa akin ni Lord kasi yung una pa lang naman kung paano ko nakilala si Mel, parang normal na babae lang naman na wala naman ako nakitang special pa nung una. Oo. Pero parang siguro pinush ko lang talaga na talagang gusto kong subukan at makilala to ng hostos. Kaya hanggang ngayon kami pa rin magkasama talaga. Grabe, ano? Yeah. Kasi nakabilib talaga yon na bira yung ganun, di ba? Tinanggap si Mhm. ibang anak. Pero sa panahon naman kasi ngayon, hindi na rin big deal yun eh. Hindi na rin big deal. Wala na rin. Wala na rin. At syempre sa AC, Sa panahon kasi ngayon, ang importante yung talagang mahal mo at saka makakasundo mo. basta pag mahal mo, mahal ka niya. Yan. Wala ka nang pakialam kung ano man. Sabihin na. Yan. Pero yun nga, si AC kasi tinanggap din niya ako, parang ganun na rin yung Wow. kinikilala sa akin ni AC. Pero alam ko aware naman si AC na hindi ako yung totoong ano niya. Pero Aware na rin siya ngayon. Aware siya. alam naman niya siguro yun. Kaya masaya din ako na hindi iba yung turing sa akin. Pero sa'yo, wala lang yon. Kahit hindi ikaw yung tunay niyang Hindi, wala ama, sa akin. Wala sa'yo. Talagang, Paano mo siya ituring? Tunay din na anak, gano'n? Oo naman, kung paano ako sa ibang bata or paano ako mag-care sa mga Grabe. bata, ganun din. Alam mo, Insan, nakakabilib ka. Ayan, ano man masasabi mo, Insan, sa mga nagsasabi na ano ka daw, ayun nga, marami ang napupugian sa'yo, Ruro Madrid ka ng kalingap, and sa mga ngiti mo, maraming Kinikilig. namamangha at kinikilig. Doon ko na-appreciate yung mga suporta nyo sa akin, yung mga simpleng effort ko lang sa Edre ka, yung pagnitingiti ko. Kaya thank you din sa Insan na nabibigyan ako ng exposure kahit konti lang. At ayun na, kahit nga sa onti lang exposure ko, marami pa rin nakakapansin. Salamat po sa inyo na natutuwa kayo na nadadagdagan yung kilig nyo sa kilig moments din namin ng K-Boys. Kaya salamat kung gano'n yung nakikita nyo sa akin na na-appreciate nyo yung itsura ko, yung pagngingiti ko. Thank you so much sa inyo. Saka para sa akin, talagang mayroon ka rin yung human magnetic power. Kasi simpleng ngiti mo lang, ang dami ng dami. pinag-uusapan ka na agad eh. Paano pa kaya kung nagkaroon ka ng love team? Baka grabe, baka sobrang ano na rin, sobrang viral ka na rin ngayon. Meron na rin ako, unboxing. Ayan. Minsan ba Insan na isip mo rin yung ganun, na sana ganun din ako na nagkaroon ng kalab team and sumikat. Kung baka, Minsan ba naisip mo rin yun? baka katulad ko na sila. Di ba, una Insan parang sinubukan kami ni Casey. Hindi, halimbawa, wala si Mel. Wala si Mel. Sa tingin mo, papayag ka rin sana na... Oo, Insan, bilang part ng trabaho ko sa'yo, bilang di ba, ikaw naman yung boss namin. Kung ano utos mo, na part din sa Trabaho. gagawin ko. Kung walang maalam, hindi ako makakasakit ng tao. Kung walang masasaktan. Walang masasaktan. Gagawin. Siyempre ngayon, hindi na pwede kasi kahit pat love team yan, di ba? Kahit sino naman siguro. Siguro kahit Oo, sino naman. Masasaktan kahit love team lang. So, dito naman about naman sa team natin, Insan, gaano ka kasatisfy sa samahan natin? Ay, dito sobrang saya ko. Ito yung Masaya ka dito ba? ko naranasan yung araw-araw na gigising ka ng ganitong oras pero hindi ka tinatamad. Kasi dati nararamdaman ko yung magtatrabaho ko na parang
iniisip ko pa lang, tinatamad na akong pumasok. Yung pagising ko pa lang, sobrang hindi ako masaya sa ginagawa ko, talagang ayaw ko na. Pero dito araw-araw, hindi nagbabago yung nararamdaman ko nung umpisa pa lang. Talagang ganado, exciting, lagi kasi may bago sa atin. Lagi may bago, Masaya. saka masaya palagi. Masaya yung samahan oo. talaga natin, yung bonding, di mo iisipin na nagkatrabaho ka talaga. Mapapagod ka, oo, pero nandiyan yung biruan, tapos magkakasundo tayong lahat. Wow. Kaya masaya ako. Masaya. Masaya talaga, ano, dito sa team. Sobra. Nandito na lahat. Oo. Nandito na lahat ng samahan ng kailangan mo sa sa So, buhay. ano naman, kumbaga, kahit di mo, kumbaga, wala dito yung mga kaibigan mo dati, kumbaga nawawala naman yung homesick mo dito sa samahan natin. Siyempre, kompleto yan pag Sa tingin mo insan, may ano pa yung kulang sa team natin para, kumbaga, mas maging okay tayo sa team natin? Masasuggest mo lang. Sa ngayon kasi wala naman ako nakikita Wala naman ng nakikita. mali or pangit sa ating samahan sa grupo natin. Sa grupo mo, sa K-Boys, talagang kung ano tayo ngayon, ano yun, totoo at solid yun. So, yun na lang insan, last na lang, final message mo insan sa mga sumusuporta sa'yo. Sana Sa Team po, Kalingap. Sana po ay patuloy lang po ang suportan nyo at mas lalo po sana lumawak ang ating YouTube channel para mas marami po ako maibigay na tulong. At ayun po, sana ay huwag kayong magsawa sa amin ni Mel, pag sinasama ko sila ni AC. Thank you sa suporta nyo at sa buong Kalingap. Thank you po kay Kuya Val, Tita Ena, sa'yo Insan, sa mga binibigay mong suporta sa amin. Salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo. So, ayun mga Kalingap, ito yung Heart to Heart Talk with Kalingap Dan. Kung gusto niyo pong part 2, just comment lang and pwede sa sunod kasama na si Mel. Pwede. Ayan. So, comment nyo lang po kung sino pa po yung gusto nyong Heart to Heart Talk natin. So, salamat Insan. Thank you, Insan. Supportan nyo si Insan Kalingap Dan. Ayan. God bless.